So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, actually nagulat nga ako dito sa balita kanina na pinagre-resign ni President Bongbong Marcos ang lahat po ng kanyang cabinet member secretary official. To the point na, ano yung meron? Meron bang gulo? Meron bang nagtantrums? Ano ba? Yung hanash dyan sa Malacanang, meron ba kaming hindi nalalaman? Nung napagtanto ko kasi doon sa interview, sa podcast ni Katunying with President Bongbong Marcos nung tinanong na meron bang matatanggal, ang sabi naman ni PBBM, pwede. Pero hindi natin minayin yun. And not until dumating yung araw na to, na merong hugot talaga nga naman yung mga sinasabi, mga binibitawang salita ng ating presidente. At by the way, mga minamahala, ito yung nagustuhan ko sa ugali ng ating presidente, yung hindi siya mahilig mang-gaslight. Alam niyo yun? Kasi, may mga tao, di ba, na hindi nila kayang tanggapin yung kakulangan nila as a leader, yung kamalian nila as a leader. May mga ganong tao to the point na hindi kasalanan ni ganito yan. Hindi kasalanan ni ano yan, ni Pule Potasio, ni Kineme Henemesh. 'Di ba? May mga ibang leader na ganun yung critical mindset, yung critical thinking na instead 'di ba, i-blame mo yung sarili mo or aminin mo na meron ngang pagkukulang, ang ginagawa nang gaslight na kasalanan ni ganyan, kasalanan ni ganito. Wala kang pagkukulang diyan, inutusan ko si ganito, trabaho niya yan. 'Di ba may mga ganon? Samantalang itong ating presidente, talaga nga namang sobrang down to earth. Sobrang grabe kong magpakatao. Sabi niya pa nga, the people has already spoken. Di ba? Hindi na to business Ito po ay pagiging public servant. May 3 taon pa. Ayusin natin to. Di ba? Kung mayroon bang mga cabinet secretary dyan na mababagal, alisin. Kung mayroon bang mga cabinet secretary dyan na attention seeker, alisin. Mga members na masyadong gahaman sa kapangyarihan, alisin. Mga traidor, alisin. Mga kasapi sa aligasyon ng korupsyon, alisin. Talaga nga namang wini-work, tinatry, finifix ng ating presidente, ito nga pong nangyayaring kakulangan, di ba? Dito sa ating bayan. Kaya nga sobrang napaka down to earth talaga ni PBBM. Ngayon, yung punto kasi natin dito mga minamahal, hindi naman din basta-bastang magsasalita dyan si PBBM ng walang-wala lang. Hindi naman basta-bastang magpaparesign yan ng walang-wala lang. May reason lahat ng yan. Although, kasama na dyan yung baka may bahid sa korupsyon, may bahid sa pagiging, mabagal, hindi na nagtatrabaho, parang bossy na. Diba? Given na yan, mga minamahal yung mga katangian ng mga cabinet official na medyo lumaki na yung ulo. Pero you know what? Kung ano yung interesting dito, may mga ilang cabinet secretary, official na parang lumiliko sa kaliwa. Diba? Hindi naman natin sinasabi na tinanggal sila dahil sa pagliko nila sa kaliwa, pero hindi nyo napapansin na maybe yung mga mensahe sa loob ng Malacanang bigla-biglang lumalabas sa labas. 'Di ba? Ang iba naman mga cabinet official na instead magsilbi sa taong bayan, ano yung ginagawa? Inuuna yung pamumulitika din. O hindi ko mention si Lagdameo, wala akong mention diyan. And then ang iba naman nagpo-promote na ganito sila. Nilalabas na yung kanilang tunay na kulay. 'Di ba? So, I think medyo natunugan na rin ata, ng ating presidente na merong ahas dyan sa loob ng Malacanang. 'Di ba? And then, syempre, kailangan ng linisin din yan. 3 taon na lang ang natitirang taon ng ating presidente. Tapos, masisira pa yung kanyang pangalan sa mga nagkakalat na kanyang miyembro, 'di ba, ng kanyang mga official cabinet member. So, I think, kailangan na ding solusyonan din ng ating presidente. So, ginawa niya na yung best way. Kasi, di ba, mga minamahal, pasensya na, nagluluhalo yung mata ko, may sipon kasi ako. Di ba kasi nagigets ninyo, madaming mga, tawag dito, mga Pilipino nagsasalita na bakit ganito, ganyan?
Bakit ganito ganyan? So sabi pa nga ni PBBM, the people has already spoken. So, ito yung kagandahan sa ating presidente, pinapakinggan tayo. 'Di ba? May ahas, nakikinig sa atin. May kurap, nakikinig sa atin. Merong pagkukulang, nakikinig sa atin. Merong ginagawang kabalbalan, pag nagraran tayo, nakikinig sa atin. Kaya nga sobrang saya ng puso ng mamamayang Pilipino na ang ating presidente, hindi tayo iniwan. 'Di ba? Sana hindi ma-appoint si Recto. Charis. Di ba kasi yung mga nag-resign na yan, pwedeng ma-reappoint ulit yan. Pero I think meron namang target specific person. I think. Itong ating presidente sa mga pinatawag niyang mag-resign. Di ba? So anyway, panoodin lang muna natin itong balitang to. Sobrang init pa nga talaga mga minamahal. Literally, sobrang init itong balitang to. Mainit-init na balita, pinagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretary. Ayon sa Pangulo, kailangang baguhin ang kanyang administrasyon matapos ang resulta ng eleksyon 2025. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie Rafi, hanggang ngayong alas 11 ng umaga, hindi ba sa 20 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahayag na ng tandaan o di kaya naghain na ng kanilang courtesy resignation. Itinutulog nga ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ng kanyang umaga na magbitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete para i-recalibrate anya ang administrasyon at ituon ang trabaho ng gobyerno para tugunan ang agarang pangangailangan ng publiko. Ayon sa Pangulo, nagsalita ng mga mamamayan, ang gusto nila ay resulta, hindi politika, hindi mangpalasot at tatalima raw ang pamahalaan dito. Kasunod dito ay susuriin ang performance ng mga kalihim at dito ibabase ang desisyon kung sino-sino ang mga mananatili sa gabinete ng Pangulo. Hindi raw ito patungkol sa personalidad, kundi sa performance sa gabinete at kung ang papa sila. Kung baga sa madaling sabi, sinisira niyo yung gobyerno eh. Mga pabaya kayo. Inappoint ko nga kayo para tulungan niyo ako, pero kayo yung nagpapabigat sa trabaho ko. 'Di ba? So, madaling sabi, in layman's term or tawag dito, streetwise, 'di ba? Na salita, yan yung gustong ipahayag ni PBBM. Inappoint ko kayo para tulungan nyo ako kasi hindi ko kaya gawin tong mag-isa. Kailangan ko kayo. Pero ano yung ginagawa ninyo? Diba? Ano yung ginagawa ninyo? Mas lalo nyong pinapahirapan yung trabaho ko at tingnan nyo yung resulta. Galit na yung mamamayang Pilipino. So ngayon, dahil hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo ng maayos, I think, ito na lang yung katangi-tanging paraan para masolusyonan yung mga mabagal na aksyon sa mga problema, sa mga aligasyon, mga korupsyon. Diba? Ito na lang yung natatanging solusyon. Mag-resign kayo at mag-appoint ng karapat-dapat na maupo dyan sa pwesto. Diba? Alright. Pero kung ako yung tatanungin, I think merong target na tao dyan, si PBBM. Yung iba marireappoint yan. At kapag kung sino yung hindi na mariappoint, baka yun na yun. Kapag may usok, tandaan ninyo, merong apoy. Alright, continue tayo. Sa mga bagong prioridad ng pamahalaan, pagsiguro naman ng Pangulo, hindi maantala ang serbisyo ng gobyerno habang wala pa mga pinuno ang mga departamento. Pudyatan niya ito ng bagong yugto ng kanyang administrasyon para mas mabilis at mas tutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang utos na ito na pagbitiwin ng kanyang gabinete ay kasunod na kanyang sinabi sa kanyang pahayag kung saan kinilaran niyang dismayado ang mamamayan sa naging performance sa kanyang gobyerno at hindi ramdam ang serbisyo dahil sa labis sa pagtuon sa mga malalaki at pangmatagalang proyekto ay napabayaan at hindi natutungan ang mga agaran at iba pang mahalagang issue sa mga tao. Connie Rafi, sa ngayon ay nasabayan na natin ang press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro para yan, antayin na lang natin kung sino yung mga taong nag-resign na talaga. Kasi dito mga minamahal, ito yung mga nagbitiw, 15 pa lang. Ito pala yung nakuha kong balita ha. Si DOTR Secretary Vince Dizon, Rex Gatchalian, John Vic Remulla, si Romando Artes, Cristina Frasco, Amena Pangandaman, Ralph Recto, sana hindi na ma-appoint, no? Si General Menardo Guevara, si Hans Leo Cacda, Henry Aguda, Jesus Crispin Remulla, Jay Ruiz, sana hindi na ma-charis. Diba? Francisco Chu Laurel, Bienvenido Lagesma, Jose Benitez,
Meron pang nag-resign na isa eh. At I think kailangan siyang ma-appoint. Hindi pa enough tong nakuha nating lista. Ito, si Lucas Bersamin nag-resign na. Arsenio Baliscan, si Frederick Go, Conrado Estrella, Ralph Lotelia, Sunny Angara, Yulo Loizaga, Gibo Chodoro, kailangan natin to si Gibo sa defense. I-reappoint ulit to, please. Si Renato Solidio, Cristina Aldiger Roque, si Eduardo Anyo, Enrique Manalo, Dante Ang, Ernesto Perez. Bakit hindi pa nagre-resign si Lagdameo? Tigas ng mukha, no? Char. Bakit hindi pa nagre-resign si Lagdameo? Bakit hindi pa nagre-resign si Larry Gadon na inendorso itong si Bongo? Oy, kailangan pa bang magpatigasan dyan, Char? Anyway, mga minamahal, yung pagretiro ng mga taong yan, syempre, courtesy call yan. Pero i-reappoint dyan yung iba kasi magagaling yan. 'Di ba? Magagaling yan. Meron lang talagang tina-target dyan, naamoy na natin ng ating presidente, meron niyang tina-target dyan na kailangang mapaalis. 'Di ba? Hindi niya lang ata ma-direktang sabihin sa ating presidente, pero I think meron siyang tina-target dyang tao na dapat mag-resign. Kung makapal yung mukha mo, kung mayroong natitirang kahiyan sa mukha mo, kung sino ka mang punyeta ka, mag-resign ka na. Nag-courtesy call na ang ating presidente. Huwag ka nang magmatigas. Mag-resign ka na. Sign mo na yan. 'Di ba? Or baka gusto mo din na ikaw ay i-mention pa ng ating presidente. Actually, ang daming mga mensahe na mga binanggit ko sa inyong tao. Pero wag na natin basahin kasi kung isa-isahin natin yun, magtatagal, di ba? Pero yung courtesy resignation na to, para po i-recalibrate. Sa madaling sabi, yung administrasyon. Dito nga po sa, naging resulta, batay sa resulta ng midterm election. Ano nga ba yung kakulangan? Siyempre, di ba, nanguna si Go. Kakulangan sa health. Ngayon, sa health, boom, may kakulangan din. Sino yung nakalagay dyan sa health? I think nag-resign naman ata. Pangalawa, sa education, si Sunny Angara, okay naman siya. Re-reappoint niya si Sunny Angara. Antay na lang natin kung sino yung pinapatamaan dyan ng ating presidente. Kasi, sabi nga dito, this is not business as usual. Nung sinabi ni PBBM na this is not business as usual, ang unang napapasok sa isip ko, si Lagdameo. Yun. Mag-resign ka na, kinukupal mo yung barn. Tantado? Oh, the people have spoken. Tayo yun. Yung nagko-call out kay Lagdameo. Char. Diba? And they expect result, not politics. Oh, masyadong namumulitika instead na unahin yung good governance. Baka Lagdameo yan, Charis. Diba? Not excuses. We hear them and we will act. I think, bato-bato sa langit, siguro si Lagdameo na ito yung pinapatamaan dyan ni PBBM. I think lang naman kasi, mahirap din naman magpa-resign ng isang tao na malaki din naman yung naitulong sa'yo nung eleksyon. Yung barn, matagal na yung inaalagaan ni PBBM. Si Lagdameo, mga minamahal, nag-amot yan kay President Bongbong Marcos nung tumatakbo ng halalan. 100 million din ang isinugal. Ni Lagdameo dito sa ating presidente. 100 millions din yan. Now, syempre, expect kailangan magkaroon ng pwesto. And binigay naman ni PBBM yung pwesto. Hindi naman natin sure na ganyan pala yung mangyayari. Puro kabulastugan, kabalbalan. So ngayon, mahiya ka naman sa balat mo, sa Lagdameo. Kung meron kang kahiyan sa pagmumukha mo, mag-resign ka na. This is your sign. Huwag ka nang magpa-tumpik-tumpik pa. Mag-resign ka na kasi ito na eh. Di ba, aantay mo pa bang i-call out ka ng presidente or talagang matigas lang yung pagmumukha mo? Tanong lamang po. Di ba? Sabi pa nga ni PBBM, this is not about personality. So, hindi siya namumulitik, hindi siya namimersonal. Di ba? It's about performance, alignment, urgency,
And those who have delivered and continue to deliver will be recognized. May babalik yung mga nag-resign kung talaga nga namang sila ay nagtatrabaho. Pero, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. So, the people has already spoken. Sa madaling sabi, do your job. Di ba? Kasi hindi kayo binabayaran ng mga katulad naming taxpayer para kumuha, magnakaw sa kaba ng bayan. Gagawa ka na nga lang ng masama, masyado mo pang sinobrahan, na-notice ka tuloy. Di ba? Alright. So, mga minamahal. So, yun po. Pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yes. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell always for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.